totoong kwento ng kababalaghan. Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. At narito na po ang ikalimang yugto ng kwento na ating sinusubaybayan na ipinadala ng isa nating masugid na taga-subaybay na ating pinamagatang Karibal, ang pagsugod ng mga aswang. Humanga ang lolo ko kay Mama Ivy dahil sa ginawa nitong pagpapasya na sumangguni at humingi ng tulong para sa kanyang kalagayan. Noong mga oras na iyon ay alam na rin pala ni Lola na hindi karaniwang tao lamang ang mama ni Marian. Nabalak na sana nitong harangan ng mga walis tingting ang mga daanan. Ngunit nagdalawang isip din dahil sa husay nitong makisalamuha. Nasabi pa ni Lolo sa akin, ang pagiging aswang umano ni Mama Ivy ay matagal na niyang dinadala. Na ito ay hindi lamang awa. Sa halip, ito ay isinalin sa kanya. Pagpapaliwanag pa ni Lolo. Kaya naman daw nitong kontrolin iyon. Nga lamang, sadyang may pagkakataon na pagkaminsan na hindi niya kaya ang lakas noon. At siya ay napapasa ilalim sa kapangyarihan nito. Kaya, sa pagtatansya ni Lolo, ay iyon marahil ang dahilan kung bakit gusto na niyang mawala ito sa kanya. Pero para sa akin, ay mayroon pang isang mahalaga at mas malalim na dahilan kung bakit nais ni Mama Ivy na mawala na iyon ng tuluyan sa kanya. At ito ay dahil kay Marian, ang aking kasintahan na nag-iisa at pinakamamahal niyang anak. Naupo akong katabi si Marian. Si Lolo naman ay nakatayo na nakikinig sa pagkukwento ni Mama Ivy. Nang makahanap ito ng pagkakataon, ay kanya nang pinahapyawan ang mama ni Marian na agad namang nakuha ang ibig nitong sabihin. Kaya, nang marinig ko iyon, ay niyaya ko na si Marian na magpunta na muna kami doon sa likod bahay kung saan ay mayroong kubo-kubo na napaliligiran ng mga tanim na gulay. Hindi naman nakalata si Marian at mabilis itong tumayo na sumunod sa akin. Pagdating namin sa kubo ay agad niyang nasabi na ang ganda daw ng aming lugar at masaya niyang naibulalas ang kanyang nararamdaman. Natutuwa daw siya na makitang masaya ang mama niya, na naisip ko naman sa aking sarili na kung alam lamang sana niya ang pinagdadaanan nito. Iniisip ko nga na sa mahabang panahon na magkasama sila ay iba yung pag-iingat siguro ang ginawa ng kanyang ina para mailihim iyon sa kanya, na sa mahabang panahon na iyon ay lagi na lang itong may inaalaala at hindi siguro mapanatag, na lagi niyang iniisip na paano na lang kung sa isang pagkakataon ay matuklasan ni Marian ang tungkol sa kanyang lihim. Nang bigla kong narinig si Marian
na tinawag niya ako at inagaw ang aking atensyon mula sa aking pag-iisip. Sabay tanong sa akin na kung ano raw ba ang iniisip ko at tila napakalalim daw yata. Sabay hawak sa magkabila kong pisngi na para niya iyong pinanggigilan. At nagulat pa ako nang bigla niya akong halikan sa labi ng padampilang. Naramdaman kong para akong bagong ihi na nanginig ang aking kalamnan. Para talagang may kuryenteng dumaloy sa aking katawan nang bigla niyang gawin iyon. Napakalambing ni Marian. Maganda na, tapos mabait pa. Kaya wala na akong hahanapin pa. Idagdag pa na aswang ang mama niya. Magkakaroon ako ng isang maganda ring biyanan na aswang. Na natawa pa ako nang maisip ko iyon. At nasabi sa sariling wala na talaga akong mahihiling pa. Nahiga kami sa kubo na nakapaling ang aming mga ulo na nakaharap sa isa't isa at nagtitigan kami at kapwa nangingiti. Naramdaman kong hinawakan niya ang aking kamay at narinig ko ang malumanay niyang boses na sinabi sa akin ang mga katagang I love you. Tumagilid ako at tuluyan nang humarap sa kanya. Sinabi ko sa kanya na mahal ko siya at siya lang ang babae para sa akin. Iniyakap ko ang isang kamay ko sa kanya at lumapit din siya sa akin at naglapat na muli ang aming mga labi nang biglang narinig namin ang isang malakas na pagsigaw ng kanyang ina. Si Mama Ivy na ibulalas niya. Bigla itong tumayo at naiwan akong ninanamnam pa yung sarap ng aming paghahalikan. Sumunod ako sa kanya na patakbong tinungo ang pintuan ng aming bahay. Dali-dali itong pumasok. Ngunit nasa silid sila at nakasara ang pinto. Kaya kumatok si Marian na kanyang tinatawag si Mama Ivy. Pinigilan ko siya at sinabi kong magiging maayos din ang mama niya. Napatingin ito sa akin at nagtanong kung ano raw ang nangyayari. At nalata niya kaagad na mayroon akong nalalaman. Kung kaya muli niya akong tinanong kung may dapat ba siyang malaman. Hinawakan ko siya sa magkabilang balikat at iniharap sa akin. Sinabi ko kay Marian na wag nang mag-alala at magiging maayos din ang lahat. Sinabi ko pang hindi pababayaan nila lolo at lola si Mama Ivy. Naguguluhan pa rin si Marian pagkat hindi niya maunawaan ang aking mga sinasabi dahil sa wala talaga siyang kaalam-alam tungkol sa tunay na kalagayan ng kanyang ina. Niyaya ko siya na maupo na muna kami sa mahabang upuan. Pinakalma ko si Marian at sinabihan ko ito na ipanatag lang ang kalooban. Ngunit muli itong nagtanong kung ano daw ba ang problema. Bakit daw naandun sa loob ang kanyang ina at kung ano raw ang ginagawa nila lolo sa kanya. Sinabi ko na lang na may sakit si Mama Ivy at naroon ito sa loob upang gamutin nila lolo at lola. Nakita kong nangingilid na ang luha nito sa mga mata at tuluyan na nga iyong pumatak nang marinig naming muli ang pagsigaw ni Mama Ivy na tila nahihirapan ito. Napasubsob na lang si Marian sa dibdib ko
na agad ko namang niyakap upang maibsan ng kahit na konti ang kanyang nararamdamang pag-aalala. At nagtakip ito ng kanyang tenga pagkat ayaw niyang marinig ang mga nakakakilabot na sigaw na iyon. Narinig ko ang boses ni Mama Ivy na lumaki at nag-iba. Ilang sandali lang ay narinig kong tila naduduwal ito at di nagtagal ay narinig kong bigla na itong sumuka. At nang tumigil ay bagya na ring humina ang garalgal nitong boses. Maya-maya ay nauna nang lumabas si Lolo ng silid. Pagbukas ng pinto ay nakita kong naroon din pala si Nanay at kanilang pinupunasan si Mama Ivy. Pagkat pawis na pawis ito, iniangat ko rin ang ulo ni Marian upang makita niyang maayos naman ang kalagayan ng kanyang ina, na hindi ito pinababayaan at inaasikaso namang mabuti. Lumapit sa amin si Lolo at sinabing isa na lang at tuluyan na umanong gagaling si Mama Ivy. Hindi na muna kami pumasok sa silid at hinayaan na muna naming makapagpahingang mabuti ang mama ni Marian. Napansin ko kasing tila hinang-hina ito at para pangang nawala ng malay. Pero sinabi ni Lolo na naging maayos naman daw ang kanilang ginawang gamutan at makakatulog daw talaga ito. Ramdam ko ang malubhang pag-aalala ni Marian para sa kanyang ina. Naisip kong mahal na mahal talaga nila ang isa't isa. Kung sa bagay, halos sila lang dalawa ang lagi magkasama sa buhay. Nagtanong si Marian kay Lolo tungkol sa kung ano raw ba ang sakit nito. Kaya biglang napatingin si Lolo sa akin at napaisip. Sinabi ni Lolo sa kanya na mas makabubuting tsaka na lamang niya malaman, pagkat baka hindi rin daw nito maunawaan kung kanya nang ipapaliwanag ng mga oras na iyon. Ang mahalaga raw ay nasa mabuti namang kalagayan ang kanyang ina at gagaling na umano ito mula sa karamdaman. Kaya wala na raw itong dapat pang alalahanin. Nagpasalamat naman si Marian kay Lolo at nakita kong kahit paano ay umaliwalas na muli ang mukha nito. Nung magagabi na ay inutusan ako ni Nanay na manghuli ng manok na siyang kakatayin para sa aming hapunan. Sabi ni Nanay ay mag-aadobo daw siya sa gata. Kaya nag-abang ako ng mga manok na doon dumadapo sa puno ng Indian mango. Nakadistansya lang ako ng kaunti sa puno. At ilang saglit nga lang ay nakita kong isa-isa nang nagdadapuan doon ang mga alaga naming manok. Sinipat ko muna iyong mabuti at pumili ng medyo mataba. Dahan-dahan akong lumapit at nilundag kong bigla sabay dakma sa dalawang manok. Nang kapain ko ang manok ay tamang-tama lang ang nahuli ko. Maganda ang pangangatawan ng mga ito. Magkasunod ko nang ginilitan ang mga iyon at nilinisan na rin, habang si Nanay naman ay inihanda na ang mga sangkap na kanyang gagamitin. Maya-maya ay nakita kong lumabas na ng kwarto si Marian. Lumapit siya sa akin at sinabing mahimbing daw na natutulog si Mama Ivy. Kaya sinabi kong hayaan lang niya at amin na lang itong gigisingin kapag nakahanda na ang hapunan. Nagpaalam ito sa akin na pupunta na muna sa balkonahe. Nang matapos ko na ang aking ginagawa, ay sumunod ako sa kanya. At naabutan kong
nagkukwentuhan sila ng aking mga kapatid. Nagtatawanan pa nga ang aking dalawang kapatid at ang sarap ng ngiti ni Marian. Kaya nagtanong ako kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Na napatingin ang mga ito sa akin bago nagtinginan silang muli at magkakasabay na nagtawanan. Kung kaya kinutuban ako na marahil ay ako ang kanilang pinagkukwentuhan at hindi nga ako nagkamali. Ikinukwento pala ng mga kapatid ko yung mga naranasan kong kapalpakan nung mga bata pa kami. Ultimo pati pagkahulog ko sa kalabaw ay kanila palang sinabi dito. Kung kaya naman pala masayang masaya sila. Na nung huli pa nga ay halos maluha pa sa sobra nilang kakatawa. Tumayo si Marian at lumapit sa akin. Sabay sinabihan ako nito ng ang cute mo. Nabigla namang sabay nag-react ang dalawang kapatid. At kami naman ang tinutukso dahil sa ang sweet daw namin. Sa totoo lang po, kung ako lang ang masusunod, ay ayaw ko na talagang matapos pa yung mga tagpong iyon na kung saan ay napakasaya namin. Walang bahid ng anumang kalungkutan. Naisip ko pa nga noong mga oras na iyon na kung maaari nga lang patigilin sa pag-ikot ang mundo ay gagawin ko. Naupo kaming dalawa ni Marian sa kabilang panig ng balkonahe. Sinabi niya sa akin na mahal daw niya ang kanyang ina. Wala na raw siyang mahihiling pa sa paraan ng pag-aasikaso nito sa kanya. Na lahat daw ay ginagawa nito para mapabuti lang siya. Sinabi ko namang mahal na mahal rin naman siya ng kanyang ina. Kung pwede ko nga lang sanang sabihin kung gaano ito nagsakripisyo para sa kanya, ay sinabi ko na sana. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Sinabi niya pa sa akin na 2 tao lang raw ang pinakamahalaga sa buhay niya. Si Mama Ivy at ako. Na ikinagulat ko iyon. Dahil sa ang nasa isip ko ay ang kanyang ama. Kung kaya nagtanong ako tungkol sa kanyang ama, sinabi niya sa akin kahit kailan ay hindi daw niya nasilayan kahit na anino nito. Kaya sinabi kong ang akala ko ay nasa ibang bansa lang ito nagtatrabaho. Sumagot si Marian at sinabing yun din daw ang kanyang pagkakaalam. Pero hindi daw niya ito talaga nakita kahit na minsan. Na sinasabi ng kanyang ina na patuloy daw sila nitong sinusuportahan. Ngunit duda umano siya dahil sa simulang nagkaisip siya ay napakasipag na umano ni Mama Ivy na lahat ng pwede nito mapagkakitaan ay pinapasok. Yun nga lang ay wala daw siyang lakas ng loob na kausapin ng ina tungkol sa bagay na iyon. Pagkat ayaw niyang makaramdam ito ng lungkot kapag binanggit niya pa ang tungkol sa kanyang tatay. Kaya nakontento na daw siya na basta magkasama sila ni Mama Ivy at masaya ay walang problema. Di na rin naman daw siya nangungulila pa sa kanyang ama dahil sa nakasanayan na niyang silang dalawa lang sa buhay. Nang makaluto ng lahat si nanay ay amin ang pinuntahan si Mama Ivy sa silid upang gisingin ito nang sa ganon ay makakain. Nang magmulat ng mata ang mama ni Marian ay agad nitong hinawakan ang kanyang ulo dahil sa sobrang sakit daw noon at nangingi ito ng tubig. Nang mapatingin ako kay Marian ay agad kong nabakas na naman ang pag-aalala sa kanyang mukha. Kaya hinawakan ko siya sa balikat bilang pagpaparamdam ng suporta.
At isang paraan na rin para sabihin na wag nang mag-alala at magiging maayos din ang lahat. Kaya hindi na muna ito bumangon. Sa halip ay uminom na muna siya ng tubig at tila pinakiramdaman ang kanyang sarili. At bigla naming nakitang ngumiti si Mama Ivy. Tumingin siya sa amin ni Marian. At sa mahinang tinig ay sinabing, "Ayos lang ako, mga anak." Kung kaya nakita kong lumuwang ang mga labi ni Marian at kanyang nahawakan ang aking kamay at napisil sa sobrang saya na kanyang naramdaman. Ako man ay natuwa rin at akin ang inalalayan si Mama Ivy para bumangon. Magkakasabay kaming kumain lahat at masaya namin pinagsaluhan ang inihanda ni Nanay. Ngunit ang akala kong walang katapusang saya ay bigla palang mauudlot ng isang nakagigimbal na pangyayari nung gabi ding iyon. Patulog na kami noon. Nasa silid naming magkakapatid sila Mama Ivy at Marian. Habang kami naman ng mga kapatid ko ay doon malapit sa may mesa sa kusina natulog. Sila lolo at lola naman ay sa pinakasala. Sila nanay at tatay ay nasa kanilang silid. Natatandaan kong bigla na lamang noon uminit. Kung kaya nasira na ang tulog ko. At parang humampas sa aming bubungan ang isang sanga ng puno na nang magising na ako ng tuluyan ay rinig ko ang malakas na hangin na animo ay may bagyo at nasundan na iyon ng malalakas na pagsigaw na nagmumula sa silid kung saan naroon sila Marian at Mama Ivy. Kaya mabilis na akong napatayo. Pagtakbo ko papunta roon sa pinto ay naroon na rin sila lolo. Pagbukas ng pinto ay nakita ko si Marian na nasa isang sulok at takot na takot. Nanginginig ito sa sobrang takot. At nakita namin ang dahilan kung bakit. Pagkat nasa harapan niya si Mama Ivy, natirik na tirik ang mga buhok nito at nakadipa ang mga kamay. Nahanda nang umatake. At grabe din ang paglalaway nito na patuloy na pumapatak sa sahig. Mabilis itong hinawakan nila lolo at tatay. Kanila itong pinahiga muli na mabilis namang nagpupumiglas, habang kami naman nila lola at nanay ay pinuntahan si Marian at amin itong inalalayan para makatayo at inilabas na muna mula sa silid. Bumalik ako sa kwarto at nakita kong inuusala na ito ni lolo. Kanya nang ginagamot ang mama ni Marian habang hawak-hawak ito ni tatay. Ngunit malakas si Mama Ivy. Kung kaya tumulong na rin ako. Pumasok na rin si lola sa loob at tinulungan si lolo para mapakalma si Mama Ivy. Nang biglang nakarinig kami ng napakaraming ingay na nagmumula sa labas, na biglang napabulala si lolo ng naloko na. At napansin kong lalo pang nagpupumiglas si Mama Ivy. Nakakatakot ang itsura nito na nanlilisik ang kanyang mga mapupulang mata. At akala mo ay may sarili ding buhay ang mga buhok nito na kusang gumagalaw. Ngunit naging maagap naman si lola at nakita kong tila nawala ng sigla ang mga buhok na iyon at nanlupaypay. May dinukot din si lola mula sa kanyang bag. Isa yung uri ng halaman na hindi ko na maitsurahan pa dahil sa tuyot na tuyot iyon. Kanyang isinabit ang mga iyon sa dingding. Sa buong kabayan, paikot. Nagpatuloy ang mga ingay
na aming naririnig sa labas. Na nasabi pa nga noon ni nanay na tila yata napakarami daw aswang. Kaya napatanong pa ito kung ano na ba ang nangyayari. Napansin ko na pati ang mga kapatid ko ay nagising na rin dahil sa ingay. Na bagaman hindi talaga nila alam kung ano ang tunay na nangyayari, ay mababakas mo ang sobrang takot sa kanilang mga mukha. Dahil na rin sa nakakakilabot na ingay na nagmumula sa labas na akala mo talaga ay mayroong unos na sinasabayan pa ng iba't ibang uri ng huni kasama na ng mga tunog na nililikahan naman ng mga aswang. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito. Dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. At bago po tayo tuloy magwakas, ay bibigyan daan po muli natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid po nating taga-subaybay. Binabati po natin sila Edita Kibete, John Banggit Jr., Perlas Mimi Florin, Evangeline Dakay, Dave Espinosa, The Boy Dipax, Jonifa Almadin, John Reniel Sakate, Juliet Delgado, Kent Barrel, Johnny Sarad, Haroko Moto, Jason Pagayon, Amor ng Iraq, Leslie, Arnel Tinapaw, Joel Buday, Ana Tapion, Shane Matthew, Christopher Morales, Nenita Centeno, Vic Ibabaw, Jeneline Marcelo, Ani Arano, Bible Vlog Kaliwete, Melissa Nicole Shah, Janice Lema, Psycho Graphics, Jamar Bilarmino, Presbyteros Rose, Nestor Bauyon, Jovelyn Lonsaga, Ellen Aragon, Yongski Kam, Evangeline Dakay, Aline Competente, MacArthur Artimel, Roy 02 Mahilong, Lovely Cornista, Gracia Defensor, Marina Gonzales, Filipina Palsario, Arfe Gayut, Robina Dairo, Aileen Mostrado, Otoboy Ortega, Maria Fe Escudero, Jude's Evening Star, Sweet Lady Centeno, Quinilyn Hakulo, Michelle Joy, Bonsai Chua, Junard Magnifico, Jodeline Avila, Joeline Pearl, Juliet Delgado, LG, Nur Udin, Angela Laureo, Jimwell Liego, Racien Aparte, Wela, Ana Marie Pueblas, Josh Javier, Nelvi Katubay, Leonard Talingting, Roland Daguro, Haven Good Bless, Fernan Uy, Magon Rowena, Mary Asilar, Divina Dicuaten, Maria Victoria Mercado Gonzales, Kitoys Driven, Jovi Taghap, Anilin Bolanon, Marichu Masuda, Haroko Moto, Pils Lopez, Miguel, Mark GM Marabiles, Niña Song Caspe, Rosmen Quaresma, Josephine Barrientos, Misuki Kawabata, Miss Minchin, Sheila Largo Loquias, JHT Channel, Samelby Sapal,
Jonivel Elordi Jun, Herman Marasigan, John Michael Simon, August Peridot, Caroline Ripayo. Binabati din po natin ang lahat na patuloy na nakikinig sa ating mga kwento. Gayon din sa ating mga silent listeners, sa mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.